Patuloy ang mga pagbabago sa digital world at advancement sa mga existing digital platforms. Kaya naman para sa mga ilang kabataan at digital learners, mahirap sumabay sa bagong yugto ng teknolohiya. Kasama ang isang kilalang academic professional, talakayin natin ang makabagong digital frontiers at ang kanyang initiatives para sa media and information literacy. Ano nga ba ang tips at kaalaman na maibabahagi niya na makatutulong sa mas maingat at mas matalinong paggamit ng digital media? Alamin natin ang mga yan sa MIL 101. Ayan mga ka-RSP, kasama natin ngayon ang MIL advocate at educator na si Dr. Jomar Redubla. Good morning, Doc, and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Fifi. Ayan, good morning. Siguro maganda yung layman's perspective ay makwento o mabahagi po natin kung ano ba ang ibig sabihin ng new digital frontiers at kung bakit mahalaga ito na pagtuunan ng pansin sa panahon ngayon. Thank you, Fino. So, yung new digital frontiers, ito yung mga tumutukoy sa mga bagong posibilidad at hamon na dulot ng mabilis na pag-usbong ng digital technology. Sa kasalukuyang panahon kasi, yung digital world patuloy na nagbabago at nag-evolve. Kaya naman, mahalaga rin na pagtuunan ng pansin upang matutunan natin kung paano dapat i-navigate ng tama at syempre responsable yung mga makabagong teknolohiya. Kasama na rito yung harap ng yung ating experience nung bagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence. Mahalaga yung pag-intindi sa kanilang epekto sa ating personal na buhay, kasama na rin sa ating trabaho, at pati na rin sa ating kaligtasan o yung concern natin sa privacy. Kailangan natin sana mas maging handa at equipped sa tamang kaalaman para magamit natin ito ng mas mabuti at saka syempre maiwasan natin yung mga panganib. Ayun. Well, isa po sa mga dinidiscuss ninyo sa inyong mga talk ay yung digital footprint. So, in your opinion, paano po naka-apekto ang ating digital footprint sa ating online privacy at personal security? Okay. Yung digital footprints muna, ito yung mga information at data na naiiwan natin online. So, yung mga post natin sa social media, nagbakasyon ka, o kaya yung mga birthday celebration, mga transaction natin sa internet o mga websites na binibisita natin. Bagamat madalas hindi natin ito nare-realize, malaki rin yung epekto nito sa ating online privacy at security. So kapag hindi natin iniingatan yung ating mga information, nagkakaroon tayo ng mga digital footprint, maaari itong magamit laban sa atin. So halimbawa yung pagnanakaw ng iyong identity, o kaya yung mga online scams at saka iba pang uri ng mga cybercrime. Yung ating mga impormasyon minsan nagiging public o accessible na kahit hindi natin inaasahan. Kaya ang in-expect natin dito, mas mahalaga na mas maging maingat tayo sa pagbabahagi ng mga personal data at paggamit ng mga privacy settings sa ating online accounts. Doc, another relevant topic at nabanggit nyo rin po, yung pag-usbong ng artificial intelligence, lalo na ng generative AI. Paano po nito binabago yung ating communication at maging yung creative field, Doc? Go ahead. Napaka-challenging nga nun, Fifi. Anyway, ang generative AI, ito'y syempre artificial intelligence na may kakayahang gumawa ng mga bagong content, katulad ng text, images, music at video. Malaking pagbabago ito para sa larangan ng communication, syempre, at creativity. So, sa pamamagitan ng generative AI, nagiging mas mabilis at mas accessible yung paggawa ng content. So, halimbawa, sa isang click lang, pwede na tayong makagawa ng isang article, ng isang artwork, ng isang kwento, even music. Hindi na natin kailangan gumugol pa ng napakaraming oras or maghanap pa ng napakaraming resources. So, gayon pa man, yung mga aspeto din nito, maraming kailangan i-consider, tulad ng ethics at accountability sa paggamit ng mga AI-generated content. Siyempre, para hindi natin magamit yung AI sa mga maling paraan, and in particular sa communication field, binabago nito kung paano tayo nag-i-interact at kumukuha ng information. Kasi kukuha na lang tayo ng information sa AI, tapos ang gagawin natin, i-share na lang natin agad. So, ang expectations ulit, kailangan mas maging mapanuri at responsable sa paggamit ng mga generative artificial intelligence. Alright, Doc, bilang isang advocate ng knowledge sa new digital frontiers,
Ano po ang inyong tips para sa mga kabataan sa tamang paggamit ng AI tools? Para sa mga kabataan, ang pinaka-importanting tip, no, mas maging responsable at mapanuri sa paggamit ng AI tools. Kasi hindi na natin mapipigilan yung pag-usbong at pagdami ng mga AI tools kasi part na yan ng progress ng technology, no. Minsan kasi, kapag mabilis yung access natin sa technology, nawawala na yung ating pag-iingat kasi very excited tayo to use it, no. So, una, dapat matuto tayo mag-research, no? Alamin natin kung paano gumagana itong mga AI tools na ginagamit nila. No, huwag sana basta-basta magtiwala sa lahat ng information na nakikita online kasi meron nga yung artificial intelligence, they can also create fake news, no? Malinformation, misinformation, yung mga ganun, no? Pangalawa, iset sana natin yung mga limitation natin sa paggamit ng AI, no? Lalo na sa social media, mga online platforms, para sana mas maiwasan natin yung paglabag sa privacy o paggamit ng mga maling impormasyon. At pinaka-importante, mas maging maingat, no, ng pagbabahagi ng ating personal na data. Siguro mensahe din, no, laging isaisip natin yung mga consequences ng mga actions natin na gagawin natin online. Alright, Doc, panghuli na lamang po, ano po ba sa inyong pananaw ang pinakamahalagang MIL competencies na dapat ma-develop po ng publiko? Okay. Napakaganda ng ating curriculum ngayon sa basic education na tinuturo yung media and information literacy. No, isinusulong ko sana na mas iangat natin yung critical thinking at media discernment. No, isa sa mga aspeto na madalas na tinatalakay ko sa aking mga talks o dun sa mga groups namin, no, yung pagbuo ng responsible online communities na kung saan tinuturo namin sa bawat isa kung paano mag-verify ng information at kung paano i-navigate yung digital spaces ng ligtas at ethical, no? Mahalaga yung MIL dahil ito yung nagbibigay sa atin ng mga kasanayan, mga practices upang mas maging maingat, no? At saka yung tayo ay mas maging informed consumers ng media. So dapat matutunan natin kung paano i-identify alin ba dito yung mga information na biases, alin dito yung may disinformation, o itong information ba ay isang propaganda, no? Lalo na sa social media. Para sana mas makagawa tayo ng mga desisyon na batay sa mga tama at mga makatotohanang impormasyon. Alright, Doc, una sa lahat, maraming salamat sa mga tips na iyong binigay. Napaka-malaman po. At pangalawa, syempre, no, congratulations for being a doctor, of course, Dr. Jomar, no? Nakita ko yung journey sa iyong pag-aaral and deserve mo lahat ng mga achievements and success na meron ka at sa pagiging direktor sa isa sa mga renowned schools, universities dito sa Pilipinas. On that note, thank you so much, Dr. Johnner, for being with us this morning. Ayun mga ka-RSP, tandaan po natin, syempre, na ang pag-aaral po ng MIL ay hindi natatapos sa pag-alam at pagkabisa sa media and information landscape na meron tayo ngayon. Patuloy po ito dahil gaya na nabanggit natin kanina, patuloy po na nagbabago at umusbong ang teknolohiya, pati na ang traditional at digital media. Yan po ang ating pinag-usapan sa MIL 101.